kay Forda. Ang isa sa pinaka-na-hurt siya sa nangyari dun sa live mo is yung mental health na pinagkakaingatan niya and tinatago niya na ayaw niyang malaman ng mga followers because she's still dealing and struggling with it. Tapos, ang pinaka-hinanakit niya is nilabas mo siya sa social media. Ang tanong niya is, ano yung purpose nun? Bakit kailangan mong i-share? Yung sa mental health po ni Forda, bago ko po yun i-explain sa public, nakabasa na po ako ng mga comments galing po sa kapatid niya or sa mga kaibigan niya na she's dealing nga po with her mental health. So parang nagbigay po yun ng signal sa akin na explain na po sa tao. Kasi nga nakikita na po dun sa side nila na be careful daw po kasi yung mental health, ganyan. Kaya nung time na ako na po yung nagsalita, kailangan ko pong explain yun Ate Tony para mas maintindihan nila kasi tinatag po nila kami as bully. Just because may isa pong out po sa grupo namin. So, pinaliwanag ko po na hindi po kami nambubuli. Na the reason why paulit-ulit po namin na-accept yung mga mistakes ni Forda is because ganito po yung ginagawa. So never ko pong naisip na gamitin po yung mental health or yung kalagayan niya para i-mock po siya. Kung mapapanood niyo po yung video ko, actually napakamahinahon ko po yung pinaliwanag. Napaka-ingat ko din pong sinabi yun. Talagang kamalian ko lang po. Sa mata po ng batas, bawal po talagang makapagbanggit tayo ng mga specific na issues sa health natin. Pero again, Ate Tony, hindi siya something na parang sasabihin ko to para mapahiya siya or ikukwento ko to para imak siya ng tao. Hindi naman ganun ang intention ko, Ate Tony. Anong intention? Ba't mo Ang siya intention ko nun, Ate Tony, since ang dami nga nilang parang haka-haka, ang dami nilang sinasabi na pinagtutulungan. Ang intention ko lang nun, Ate Tony, is maklear po na hindi namin pinagtutulungan. Na meron talagang mga previous na conflict na hindi totally naayos dahil nga parang mas nasasapawan siya ng awa, nasasapawan siya ng mental health, nagagamitan siya ng mga ganong klaseng bagay. Pero kung meron ng mga underlying issues, kung meron ng mga di pagkakaintindihan, bakit hindi muna i-resolve privately instead of ranting publicly? Yung sa amin po kasi ni Forda, hindi po siya na-resolve talaga privately kasi after ko po siyang bantayan sa ospital, umalis na po ako. So, hindi na po kami nagkaroon ng time na magkausap. Nagkausap po kami sa message, pero hindi na po namin napag-usapan yung issue. Parang kinalma ko po yung sarili ko and talagang pinakita ko po sa kanya dun sa messages na